How do you know that you are truly saved? Kristiyano ka na ba? Umaattend ka ng mga church? Laging andyan yung attendance, hindi ka uma-absent? Follower ka ba ni Kristo? But at some point, meron pa rin pagdududa minsan sa isip mo, sa puso mo, kahit na nagsisimula ka pa lang o matagal ka na naglilingkod sa Panginoon. Gusto ko lang i-share sa iyo ang Romans 5. Verse 5, basahin ko lang, sabi kasi dito, and hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given us. So meron tayong hope, isang pag-asa na hindi ka ilalagay sa kahihiyan. Sapagkat yung pag-ibig ng Diyos ay na-poured out na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Holy Spirit na ibinigay sa atin. Kaya kung nananampalataya ka sa anak ng Diyos, sa Panginoong Hesus, ito ang malalaman mo dito sa kanyang salita na you have this hope na hindi ka mapapahiya sa harapan ng Ama kasi may Holy Spirit ka na. At ang naging problema lang minsan, kung ang stand mo is sa Old Covenant ka pa rin, wala kasi yung covenants tapos nagawa ni Jesus, ang iisipin mo ang Holy Spirit, umaalis tapos bumabalik. Doon ngayon nagkakaroon ng confusion sa isip mo at namumunga yung pagdududa. You know why? Sapagkat sabi mo, pa nagkamali ka, alis yung Holy Spirit sa'yo. Tapos kapag gumawa ng tama, babalik yung Holy Spirit sa'yo. Kailangan bumalik dun sa salita ng Panginoon according sa gospel na saan ba nagmula ang kaligtasan na meron ka ngayon? Sa kautusan ba o sa Panginoong Hesus? Kasi ang Panginoong Hesus, tinapos niya na ang lahat ng kailangan gawin para sa kaligtasan mo. Kailangan mo na lang maniwala at manampalataya sa Kanya. Suko mo buhay mo sa Kanya. Yung buhay na pamumuhay mo, nako, kapag submitted ka sa Kanya, higit pa yan sa mga inaasahan ng ibang tao na dapat mong iak para sabihin, ito talaga, tunay na naglilingkod sa Diyos. But the Holy Spirit will not come and go. God the Father, sinelyuhan kanya ng Holy Spirit. At hindi na ito aalis, hindi kagaya nating mga tao, pabago-bago, on-off, on-off. Pero ibahin yung Diyos kasi ang Diyos ay tapat. Tayong mga tao lang ang pabago-bago. Pero ang Diyos hindi kayo iiwan. Oo, yung tao iiwan ka, pero ang Diyos hindi kayo iiwan. Gusto ko lang din basahin ng Romans 5:6. Ito naman ang sabi, you see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Isipin niyo pong mabuti yun . How can we think this way with our unrepented mind? We're not changing the way we think. Na namatay na nga si Kristo para sa mga powerless, sa mga ungodly. Bago ka pa mag-repent sa kasalanan mo, bago ka pa manampalataya sa Panginoong Hesus, bago mo pagawin mga mabubuting bagay, mga banal na bagay, powerless and ungodly ka pa, may religion ka, marami kang religion pero wala kang relationship sa buhay na Diyos. He already died for you. So this is the good news. Kailangan nating malaman. Sabi din sa Romans 8:16, the Spirit Himself testify with our spirit that we are God's children. So ang ebidensya na talagang tunay kaligtas kapag nandiyan na ang Holy Spirit sa iyo. He convicts your sin, He guides you in righteousness. Alam mo, may mga magagawa pa rin pagkakamali, but you know, you are perfected forever. According to His Word, not because of what you are doing right now, or what you are thinking, but because of what Christ did for you and for me. Marahil may struggle ka ngayon, pero lagi mong tandaan, we have the mediator, Christ naman. Itong ating Panginoon na pinaglilingkuran, ay kailangan natin maunawaan na pag sinusuko natin ang buhay natin sa Kanya sa araw-araw, lahat ng fruit na hinahanap ng tao sa'yo, ay kita nila yan. Minsan, suddenly, o minsan, parang yung tinatawag natin, parang nasa process pa ako. Kasi ang dinidil sa'yo ni Lord is yung pagtitiwala sa Kanya ng 100% at yung pakikinig sa Kanyang salita. Paano ba mamuhay dito sa lupang ito? So, tandaan natin lagi na ang Holy Spirit hindi ka naiiwan. Kaya niya sinabi ng Panginoon, He will never leave you nor forsake you. Sapagkat hindi siya nagkakamali. Nung sinelyo ka ng Holy Spirit, nakita niya na lahat ng gagawin mong pagdidesisyon sa buhay mo. Lahat ng yun kasi hindi siya saklaw ng oras, panahon. Siya ang Creator. Kaya ito yung Kuya Jacob, yung kumisero, nag-iwan sa bawat isa na hindi nagkamali ang Diyos na ibigay sa iyo ang Holy Spirit. He is faithful to finish everything what He has started sa buhay mo. Nag-iwan sa bawat isa na Shalom and God bless.